Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Tatlong sospek sa likod ng hacking sa FB at website ng mga bangko at government agencies, arestado. Hawak na ngayon ng National Bureau of Investigation ang tatlong sospek na sangkot sa pag-hack sa mga Facebook account at websites ng ilang mga pribadong institusyon, gaya ng mga bangko at government agencies. Ayon sa NBI, ang mga hacker na ito ay gumagamit ng mga alias na Kangkong, Mirasol, Sibat, Ricardo Redoble, at Lulu sa kanilang mga operasyon at mga parte ng dalawang malalaking hacking group sa bansa, ang Philippine Lulzec at GlobalZec. Sa tulong ng isang informant na aresto sa isang hot pursuit noong June 17, ang mga sospek na kinilalang sina alias Neil, alias Christian at isang kinilalang si alias Alan 10K. Nakumpiska naman sa mga ito ang isang cellphone na may lamang scripts at databases ng mga LGU, at iba pang government websites, gayon din ang mga datos na may kaugnayan sa ilang nahack na bangko gaya ng Philippine National Bank, Security Bank, Banco de Oro, at Union Bank. Mahaharap ngayon ang mga suspect sa illegal access under Section 4 at misuse of device under Section 5 ng Republic Act No. 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012, at unauthorized access o intentional breach under Section 29 ng Republic Act No. 10173 o ang Data Privacy Act of 2012. Samantala, PAOCC-PNP-CIDG naghain ng reklamo versus suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Inireklamo ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at PNP Criminal Investigation and Detection Group sa Department of Justice si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ng qualified trafficking in persons. Bukod kay Guo, kasama rin sa inireklamo si Dennis Cunanan, na representative ng ni-raid na Zunyuan Technology sa nasabing bayan. Mayroon ding 13 individual na ipinagharap ng reklamo dahil sa pagkakasangkot sa iligal na pogo. Ayon kay DOJ Undersecretary Nicholas T., na namumuno rin sa Interagency Council Against Trafficking, nakakalap sila ng sapat na ebidensya para ireklamo ang alkalde at mga kasabawat nito. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ng mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.